Muli po, tayo ay manalangin. Katulad ng aming inawit, Panginoon, Ikaw ang maging pananaw namin. Punuin mo ang aming mga isipan ng pagkamangha, ng pagkakilala sa iyo, o aming Diyos, sapagkat walang papalit at wala dapat mangibabaw sa aming puso, isipan, sa aming pananaw. O aming Diyos, sa umaga pong ito, tulungan mo po kami sa aming pakikinig. Samahan mo po kami sa pinakamahalagang oras ng pagsamba, ang pakikinig ng inyong salita. Ang inyong lingkod na mga ngaral at ang inyong bayan na makikinig sa umaga pong ito ay inyong pong samahan. Luwalhatiin niyo ang inyong pangalan, o aming Ama. At ang inyong salita ay maging matamis sa aming pagbubulay-bulay sa umaga pong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 26 years ago, that was 1999, same date, January 19, inirelease po ang kauna-unahang BlackBerry phone. At sino ba naman ang hindi mapapawaw sa cellphone na yon, dahil ang panahon na yon, yun ang isa sa pinakamahal, pinakamaganda, at marami talaga ang yung kanyang QWERTY pad, talagang pinagkaguluhan at maraming feature. Akala ko noon prutas yung BlueBerry na lumabas na yung pala cellphone yun. Pero hindi nagtagal, lumipas ang maraming taon, naglabas ang Apple ng iPhone, naglabas sila ng mga cellphone na touchscreen. At nagtuloy pa ang panahon, naging mas in demand at mas sumikat ang mga cellular phone na touchscreen. At sa kasalukuyang panahon, ang BlackBerry ay isa na lamang history. So nakita natin paano nagbabago ang panahon. From our gadget, merong taon na katulad ng BlackBerry ay talagang sikat na sikat, pinagkakaguluhan sa Hollywood, sa maraming mga celebrities. Ito ang kanilang telepono, ito ang kanilang cellphone, ito ang ginagamit nilang for communication. And yet, lumipas ang maraming taon, itong pinagkaguluhan, naging number 1 in demand, sikat sa lahat ng mga kilalang tao, ngayon, history na lamang. Nakita natin dito yung paglipas ng panahon, na ang lahat ng bagay ay lumilipas, lahat ng bagay ay dumaraan sa pagbabago. Walang mananatili na bagay na sikat noon, hanggang ngayon ay mananatiling sikat. Makikita natin yan sa mga sikat na mga manganganta, sikat na mga kanta. Marami ngayong mga bagay na sikat noon, subalit sa ating panahon ngayon ay hindi na. Sa usapin ng pananampalataya, dapat nating maunawaan na merong isang napakahalagang katotohanan, isang bagay na hindi kukupas at hindi mawawala. Ito yung napakahalaga sa usapin ng pananampalataya na dapat nating malaman. Ang bagay na tinutukoy ko na hindi magbabago at hindi kukupas, hindi mawawala, hindi malalaos ng panahon, ito ay ang salita ng Panginoon. Marami sa ating pag-aaralan ngayon, titingnan natin yung kahalagahan ng pananatili sa Panginoong Jesucristo. Subalit sa ating panahon ngayon, yung pinakakaparaanan, yung pangunahin na kaparaanan upang ang isang mananampalataya ay makapanatili sa Panginoong Jesucristo, ngayon ito ay tinitingnan na hindi na hindi na ito napapanahon, na kailangan tayo magkaroon ng modern message. Ang tinutukoy ko dito ay ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito lamang ang natatangi at hindi maaaring palitan na kaparaanan upang ikaw bilang isang mananampalataya ay makapanatili sa Panginoong Jesucristo. Walang ibang kaparaanan kung hindi ang salita ng Panginoong Walang ibang kaparaanan kundi salita ng Panginoon upang ang isang mananampalataya ay makapanatili sa Panginoong Jesucristo. Ito ang ating pinakapupuntuhing mensahe sa umagang ito, ang makapanatili sa Panginoong Jesucristo, ang tanging at nangingibabaw na kaparaanan na yung kanyang salita. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Muli, itutuloy natin ang ating serye sa Aklat ng Juan, Kabanatang 15,
talatang 1 hanggang 8. At ngayong linggo na ito, ang ating pagtutuunan ng atensyon ay ang talatang 3. Kung naroon na kayo, John chapter 15, verses 1 up to 8. Makinig ang lahat. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Ang siyang tanging may otoridad sa kanyang iglesia. Ito ay sapat para sa atin. Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, tingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung pinakabuod ng ating mensahe. Ang gusto kong ipakita sa inyo ay ang pinakapangunahing kasangkapan sa pananatili sa ating Panginoon ay ang kanyang salita. At hindi tayo papayag sa mga kapwa natin, mga mananampalataya, na sabihin ang salita ng Panginoon ay nagbabago. Kailangan natin itong i-revise, kailangan natin itong iangkop sa ating panahon. Hindi po. Hindi dumaraan ang salita ng Diyos sa revision. Maaring yung updated version. Merong mga Bible na updated. Actually, meron ako ngayong translation ng NASB. Meron ito ngayong updated version. Hindi binago ang salita. Ang ginawa lamang ay gumamit sila, ginawa nilang mas mahusay, mas maganda yung translation mula sa Greek to English. Pero hindi binago ang mensahe. Hindi ito ginagawang angkop para sa ating panahon na marami ngayon mahilig sa social media, mahilig sa mga media, mahilig sa mga picture, mahilig sa mga videos. Kailangan ganun din maging modern din ang Biblia. Hindi po dumaraan sa revision o hindi dumadaan sa, kumbaga parang gagawin nating angkop ito sa kanilang panlasa. Kung titingnan ninyo yung ating binasang mga talata, gusto kong ituon natin ang ating atensyon sa talatang 3. Yan ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon, talatang 3. Initially, sa talatang 3, may dalawang bagay tayo na maobserbahan dyan. Dalawang bagay sa talatang 3. Pansinin ninyo, una, sa talatang 3, sinabi ni Kristo, kayo'y malinis na. Kayo'y malinis na. Kung titingnan ninyo, kinakausap ngayon ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo at tumutukoy ito sa kanilang posisyon, sa kanilang katayuan, sa kanilang kalagayan. Malinaw na sinasabi ni Kristo, tinutok sa verses 1 and 2, sinasabi ni Kristo doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang atensyon ng mga apostola, ng mga alagad ay inilalagay sa kung sino si Kristo at kung sino ang Ama. Ngayon, ang atensyon ay nasa mga disipulo sa kanilang katayuan, sa kanilang kalagayan. Sinabi ni Kristo, kayo'y malinis na. Katayuan ito, tandaan natin, ito'y katayuan, ito'y kalagayan ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Partikular sa kontekstong ito ng mga alagad. At ikalawa, ang paraan na kinakasangkapan para ang isang tao, ang isang alagad ay maging malinis, ay sinabi rin dito. Sinabi doon, kayo'y malinis na. Ito yung katayuan. At kung
babaybayin pa natin, ipinakita ng Panginoong Jesucristo ano ang paraang kinakasangkapan para maging malinis. Sabi doon, ito ay sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. So malinaw sa ating talata, ang kalagayan ng mga disipulo ay ipinakita. Sila ay malinis na. At sinunod doon, ano yung kaparaan ng ginamit para maging malinis ang mga disipulo, ang mga alagad? Ang sabi ay, sa pamamagitan ng mga salita na aking sinabi sa inyo. Ngayon, ang dalawang bagay na ito ay palalawakin natin. Palalawakin natin ang obserbasyon na ito. Ang pagkaunawa natin sa talatang 3 ay napakahalaga sapagkat pag ito ay naunawaan natin, ang talatang 3, mauunawaan natin ngayon paano manatili ang isang mananampalataya kay Kristo. Paano mamumunga ang isang alagad ni Kristo. Ulitin ko po lamang. Kapag naunawaan natin ang talatang 3, mauunawaan natin paano makakapanatili ang isang alagad kay Kristo at paano makakapamunga ang isang alagad. At kung titingnan po ninyo, verse 3, pagdating sa verse 4, nagbigay ang Panginoong Jesucristo ng unang command. Ano yung unang utos na ibinigay ng Panginoong Jesucristo? Ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang utos sa talatang 4 na ito. Ang sabi doon ay, kayo'y manatili sa akin. Napapansin niyo ba yung daloy ng pagtuturo ni Kristo? Ipinapahayag muna ni Kristo. Pinahayag muna ni Kristo ano ang inyong kalagayan. Ano ang inyong posisyon? Kayo ay malinis na. Anong kaparaanan? Ang salita ng Panginoon. At bago ibinigay ni Kristo ang utos na kayo'y manatili sa akin, ipinakita muna ni Kristo ang kanilang katayuan bilang mga disipulo na sila'y malinis na. Upang ipakita na ang pagsunod at ang pananatili kay Kristo ay hindi sa pamamagitan ng kanilang lakas, kundi sa pamamagitan nung ginawa ni Kristo na sila ay nilinis. So mas maunawaan natin ngayon kung paano, pero gusto ko itong bigyan ng detalye. Bakit ganito yung daloy ng pagtuturo ni Kristo? Una, pansinin ninyo dito, hindi sila makakapanatili kay Kristo kung hindi sila malinis. Walang makakapanatili kay Kristo kung hindi siya magiging malinis. Sa ibang salita, ang hindi malinis ay hindi makakapanatili kay Kristo. Ano man yung, mamaya pag-aaralan natin anong ibig sabihin ng salitang malinis, pero mahalagang maunawaan natin na maliban na maging malinis ang isang tao, hindi siya makakapanatili kay Kristo. Kaya yung command sa verse 4, hindi niya magagawa yun. Ibig sabihin, walang sino man ang makakapanatili kay Kristo maliban siya ay maging malinis muna. Malinaw po ba? Pansinin ninyo yung ikalawang sagot natin, bakit ganito yung pagtuturo ni Kristo? Ito ay para ipakita na ang gawa ng paglilinis ay hindi mo gawa, hindi nila gawa, at hindi ko gawa. Ito ay gawa ng salita ni Kristo. Para ipakita na makakapanatili lamang tayo sa Panginoong Jesucristo dahil nilinis tayo ng salita ng Panginoong Jesucristo. So nakukuha niyo ngayon ng sinasabi ngayon ni Kristo. Bago niya ibinigay, ipinakita muna niya, kayo lamang ay magagawa niyo lamang na makapanatili sa akin dahil kayo ay nilinis ng aking salita. Sa pamamagitan ng aking salita. Kaya ganito ang makikita nating daloy dito. Kayo'y malinis na, kaya ang mga disipulo ay magagawa ng makapanatili kay Kristo. Hindi sila makakapanatili ng kanilang sarili. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, sinabi doon, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng aking salita. Ang mga disipulo ay makakapanatili dahil doon sa katotohanan na yun. Hindi dahil sa kanilang sariling gawa. So inaalis kagad yung ideya na magagawa ng isang partikular na mananampalataya, isang tao, ako'y makakapanatili kay Kristo
sa pamamagitan ng aking effort. Meron tayong responsibility. Pero, next week natin yung pag-aaralan. Ang gusto ko makita muna sa inyo dito ay bago natin kuhanin, gawin yung ating responsibility, makita natin na yung lakas para gamitin natin, yung lakas na gagamitin natin para gawin yung ating responsibilidad, which is manatili kay Kristo. Bago natin yung gawin, dapat muna nating maunawaan na magagawa lamang nating makapanatili kay Kristo dahil ginawa tayong malinis ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ay malinaw sa talatang 3. Ang problema ngayon sa marami, itong command na ito, manatili kayo sa akin. Marami ang may gusto nito at tama yun. Dapat nasahin ito ng lahat ng mga mananampalataya na manatili kay Kristo. Subalit dahil marami ang hindi nakakaunawa, paano sundin ang utos na ito, nauuwi ang utos na ito sa legalismo. Maraming mga mananampalataya na talagang meron silang desire na manatili kay Kristo. Ngunit nauuwi ito sa legalismo dahil hindi nila alam yung pinakadaloy na akala nila, ako'y mananatili kay Kristo by my own effort sa pamamagitan ng aking sarili. Kapag sinabi nating legalismo, ito yung paniniwala ng isang tao na magagawa niyang manatili sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin, sariling gawa o pagsasagawa ng mga relihiyosong panata o relihiyosong mga hakbang. Mali po yun. Ang tawag dyan ay legalismo. Sabi ng iba, para ako'y makapanatili kay Kristo, gagawin ko ito, gagawin ko yan. Yung desire mo ay tama, manatili ka kay Kristo. Pero nauuwi yon sa legalismo dahil ginagawa mo ang pananatili kay Kristo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas na may paniniwala ka sa iyong sarili na magagawa mo ito by your own effort. Kaya dapat itama ito. Kaya marami ang nahuhulog sa legalismo. Ginagawa nila ang command na ito sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Kaya huwag nating kalimutan na hindi sa pamamagitan ng ating sarili, ang isang mananampalataya, ikaw at ako, ay makakapanatili kay Kristo. Baka may nag-aakala sa inyo ngayon dito na kaya kong manatili kay Kristo sa pamamagitan ng mga aking mga hakbang, ang aking mga pangrelihiyong hakbang, sa pamamagitan ng aking sariling effort. Mga kapatid, mahuhulog ka sa legalismo. Ang gusto kong puntuhin dito ay ito, makakapanatili lamang ang isang mananampalataya. Makakapanatili lamang ang isang mananampalataya dahil sa pamamagitan ng pinasimulang gawa ng Panginoong Jesucristo. Makakapanatili lamang ang isang mananampalataya kay Kristo dahil sa kanyang pinasimulang gawa sa mananampalataya na yon. At ano ang pinasimulang gawa ni Kristo? Ano sinabi sa verse 3? Kayo'y malinis na dahil saan po? Sa aking mga salita. You are now clean already because of the words that I have spoken to you. Ang aking mga salita. Yung simple lamang po ang aking mensahe sa umagang ito. Ang aking mensahe ay, dahil sa pinasimulang gawa ng Panginoong Hesukristo, makakapanatili ang isang mananampalataya at madadala tungo sa kanyang pamumunga. Ulitin ko po lamang. Dahil sa pinasimulang gawa ng Panginoong Jesucristo, makakapanatili ang isang mananampalataya at madadala tungo sa kanyang pamumunga. Ano yung pinasimulang gawa ni Kristo? Nilinis sila sa pamamagitan ng salita. At dahil sila nilinis ng salita ng Panginoong Jesucristo, yun din ang magdadala sa kanila, hindi lamang sa pananatili kay Kristo, kundi tungo sa pamumunga. Ibig sabihin, ang hindi malinis ay hindi makakapamunga. Kaya dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin dito. Una ay ginawang malinis. Napakalinaw sa ating talata. Ginawang malinis at ikalawa, nilinis ng salita. Hindi tayo maliligaw para maunawaan natin ang dalawang punto na ito dahil nasa teksto mismo natin. Unang bahagi ng ating mensahe, ginawang malinis. Ginawang malinis. Mamaya ko papaliwanag kung anong ibig sabihin talaga ng salitang malinis dito. Pero gusto ko munang bigyang diin yung kaisipan na ang isang mananampalataya ay ginawang malinis. Sabi ng Panginoong Jesucristo,
kayo'y malinis na. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na kayo'y lilinisin pa o kayo ay magiging malinis rin. Sinabi ni Kristo, kayo'y malinis na, present tense, ongoing. Ito ay posisyon nyo, ito ang ngayon ang inyong kalagayan. Ito na kayo ngayon, ito ang inyong posisyon. Kayo'y malinis na. Hindi ibig sabihin nito na kayo'y malinis na sila ay morally perfect. Hindi, huwag nating isipin na di ibig sabihin pala nito, ang mga disipulo na ito o mga mananampalataya na ginawang malinis ay perfect na. Hindi po. Hindi tayo naniniwala sa perfectionism. Walang magiging perfect. Hindi rin ibig sabihin nito na hindi na sila magkakasala. Ngunit, kailangan nating maunawaan na ito ang una dapat mangyari upang ang isang tao ay maging kaisa ni Kristo at makapanatili sa Kanya. Yun ang kailangan muna natin unawain dito. Kailangan maging malinis ang isang tao upang siya'y makaugnay kay Kristo at makapanatili kay Kristo. It is a prerequisite. Ito yung paunang kinakailangan. Hindi magiging disipulo ni Kristo ang sino man. Walang magiging disipulo ang Panginoong Jesucristo maliban na ang taong iyon ay maging malinis. Tama? Maging malinis. Hindi maaaring maging kaisa ni Kristo ang sino man maliban na ang taong iyon ay maging malinis. Hindi makakapanatili ang isang tao maliban na ang taong iyon ay maging malinis. Lalo't higit, hindi magiging sanga ng Panginoong Jesucristo ang taong iyon maliban na siya'y una ay maging malinis. Sa ibang salita, ang nilinis na ay kaugnay na ni Kristo. Yun ang straightforward na sinasabi dito, kayo'y malinis na. At sinabi, ang pinapakita nito, lahat ng malinis na ay kaugnay na ng Panginoong Jesucristo. Sanga na ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat ninyong tandaan po dito mga kapatid, ang pagiging malinis ay isang kinakailangang kondisyon upang tayo ay mapag-isa kay Kristo. Ano ang unang kondisyon? Ang unang kondisyon upang ikaw ay maging kaisa ni Kristo, ikaw ay kailangang maging malinis. Ito ang ito yung kinakailangan na kondisyon. Ito yung paunang kondisyon. Hindi ka magiging kaisa ni Kristo, hindi ka magiging sanga ni Kristo, hindi ka makakapamunga, hindi ka makakapanatili maliban na ikaw ay una ay maging malinis. Pasinin ninyo yung talatang 3. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo ang mga salita sa talatang 3, hindi sinasabi ni Kristo paano maging malinis. Ano po? Napansin niyo? So, kung ang mensahe sinasabi dito, kailangan muna natin, ang paunang kondisyon, kailangan muna nating maging malinis, pero hindi sinasabi ni Kristo, paano maging malinis? Hindi niya sinasabi. Hindi sinasabi sa mga alagad na ito yung hakbang para maging malinis. Paano sila maaaring maging isa sa Panginoong Jesucristo? Hindi sinasabi ng Panginoon. Ang dapat ninyong maobserbahan sa verse 3, hindi nagtuturo paano maging malinis. Sa halip, ang talatang 3 ay naglalahad ng katotohanan tungkol sa ang pagiging malinis ay hindi mo gawa, ito'y gawa ni Kristo na pinagkaloob. Hindi tinuturo ni Kristo paano. Bakit? Dahil hindi mo yun magagawa na maging malinis. Ang makakagawa noon ay si Kristo. Ang verse 3 nagpapakita na yung kailangan nating na paglilinis, si Kristo ang gagawa at ito'y kanyang pinagkaloob sa kanila. Ipinapakita nito na hindi nila magagawang maging malinis sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Hindi mo magagawang maging malinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili mong gawa. Dahil hindi tinuturo yun ni Kristo. Gawin nyo ito para kayo maging malinis. Hindi. Ang pagiging malinis ay kaloob, gawa ng Panginoong Jesucristo.
Kailangan ito, gusto kong bigyan din sa inyo. Ang pagiging malinis ay hindi mo gawa, ito'y kaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagiging sanga ng Panginoong Hesukristo, ang pagiging kaisa sa Panginoong Hesukristo, ang maging kaugnay ng Panginoong Hesukristo, ito ay hindi nagsisimula sa ating sariling gawa. Naging kaisa ka ni Kristo, hindi dahil sa una mong hakbang. Hindi ito nagsisimula sa ating sarili. Ang maging malinis ay hindi natin hakbang. Hindi natin kayang humakbang doon. Upang maging kaugnay tayo ni Kristo, kailangan tayo maging malinis at yun ang pinagkaloob ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pinapakita nito, ito yung pinasimulang gawa ni Kristo. Ito yung kailangang gawin. Hindi natin kayang gawin. Purihin ang Panginoon dahil sa ginawa ni Kristo, sa unang gawa ni Kristo, tayo ay napaugnay sa Kanya. Pansinin ninyo, ang kausap dito ng Panginoong Hesukristo ay mga alagad. Ang pagiging alagad ba ay nagsimula sa kanila? Paano sila naging alagad? Ito ay magiging 11 apostles. Dahil mapakita dahil dito lalabas na si Judas, lumabas na dito si Judas, so 11 na lamang sila dito. Paano sila naging alagad? Ang sagot ay ito. Sinabi ng Panginoong, chapter 16, verse 19. Sabi, verse 16. Sabi sa verse 16 ng same chapter, ako'y hindi ninyo pinili. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. O talon tayo sa verse 19. Kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. So, kanino nagsimula? Paano sila naging disipulo? Sila ba'y nagpresenta? Panginoon, kunin mo kaming disipulo. Maging ang kanilang pagiging disipulo ay nagsimula kay Kristo. Sila'y pinili. So, pinapakita nito, tulad ng kanilang pagiging alagad ay hindi nagsimula sa kanila. Ito ay nagsimula sa Panginoong Hesukristo, maging ang ating pagiging sanga o pagiging isa kay Kristo ay hindi nagsimula sa gawa mo, hindi nagsimula sa iyong sarili. Nagsimula ito sa Panginoong Hesukristo mismo. So sino? Sino ang nagsimula? Ang Panginoong Hesukristo. Isa pang ilustrasyon, paano ipanganak na muli? Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 3, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok o hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Paano? Marami nagsasabi, to be born again is to have faith. Para ikaw ay ipanganak na muli, dapat kang manampalataya. Mali po yun. Ang pananampalataya ay bunga ng kapanganakang muli. At ang sinabi ni Kristo na kailangan na ipanganak na muli ang isang tao, hindi yung command. Yun ay paglalarawan, ano ang dapat mangyari sa'yo? Ano ang dapat gawin sa'yo? Hindi mo kaya yon. Sino ang gumagawa ng kapanganakang muli? Sinabi yun sa verse 8. Sabi sa verse 8 ng John chapter 3, humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Ang kapanganakang muli ay hindi natin gawa. Ito'y gawa ng banal na Espiritu. Ito'y gawa ng Diyos. Yun ang malinaw. Kaya ipinapakita rito na kung paano ang kapanganakang muli, yun ang ating kailangan na hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos. In the same way, upang tayo maging isa kay Kristo, kailangan tayong maging malinis at ang pagiging malinis ay hindi natin kayang gawin, ginawa yun ni Kristo. Ano sinabi niya? Kayo malinis sa pamamagitan ng mga salita ko na sinabi ko sa inyo. Napakalinaw na sinasabi dito ng Panginoon, hindi po ba na yung kailangan natin, pinasimulan na ng Diyos. Ginawa na niya. So, kung bigyan ng ilang aplikasyon para sa katotohanan ito. Kung si Kristo ang nagpasimula ng gawa, at dahil si Kristo mismo ang dahilan kung bakit tayo naging isa sa Kanya, walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin mula sa tunay na puno ng ubas. Walang makakapaghiwalay sa atin sa ating pagiging isa
kay Kristo. Wala. Walang makakapaghiwalay sa ating pagiging kaugnay. Isa kay Kristo, wala. Bakit? Walang elemento, kapangyarihan ang maaring makapaghiwalay sa mga naging isa kay Kristo. Bakit? Dahil si Kristo mismo ang nakipag-isa sa atin. Hindi tayo ang nakipag-isa kay Kristo. Si Kristo ang nakipag-isa sa atin. Nakikita niyo ba yung weight? Hindi ka ang tumakbo kay Kristo. Hindi ikaw ang nakipag-isa kay Kristo. Hindi ikaw ang humawak sa kanyang kamay. Hindi ka ang nag-hug kay Kristo. Si Kristo ang lumapit sa atin. At dahil si Kristo ang lumapit sa atin, siya ang yumakap sa atin, siya ang kumilos para maging isa tayo sa Kanya, walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan ang maaari makapaghiwalay, pumutol sa atin sa pagiging sanga o isa kay Kristo. Tandaan niyo ba yung sinabi ni Kristo sa John chapter 10, verse 28? Chapter 10, verse 28, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Kailanman hindi sila mapapahamak. Walang mawawala, walang mapapahamak, walang mapuputol sa lahat ng kaugnay ni Kristo. Nilinis ka ni Kristo, nilinis ako ni Kristo upang maging isa sa Kanya at walang makakaputol sa aking pagiging isa kay Kristo. Yun ang katotohanan. Alam niyo po kung bakit wala? Dahil siya ang tunay na puno ng ubas. Siya ang makapangyarihang puno ng ubas. Hindi lamang yun, ang hindi natin magagawa na malinis, maging malinis, ay ginawa at pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Ang maging malinis ay gawa ng Diyos. Ang maging malinis ay gawa ni Kristo mismo. Kaya wag nating isipin na matapos kang maging isang mananampalataya. Mananampalataya na ako ngayon. Gagawin ko na ang preservation ng aking sarili. Tayo ay, kumbaga parang, tayo na magme-maintain ng ating sariling buhay pananampalataya. Kaya ako'y mananampalataya na ngayon, kaya kailangan marami na akong ginagawang mga disciplines. Dapat marami na akong ginagawang ganito. Dahil kailangan ko yan para makapanatili. May place ang mga bagay na yon, pero huwag mong isipin na yun ang makakapagpanatili sa iyo. Dahil ang nagpapanatili sa iyo ay yung ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang gawing malinis. Mga kapatid, hindi kayo nagme-maintain sa inyong kalagayan, ang Panginoong Jesucristo. Maging ang pamumunga, hindi mo gawa. Tatandaan niyo ba ang mensahe ko last week? Ang pamumunga, hindi mo gawa. Para ikaw ay mamunga, may responsibilidad kang gagawin. Muli, sa susunod na linggo natin yung pag-aaralan. Pero ang pinakaugat ng dahilan kung bakit makakapamunga ang isang mananampalataya, sinabi doon, dahil sa aking Ama. Verse 2. Siya ay lilinisin ang aking Ama upang mas lalong magbunga. Nagbubunga ka hindi dahil sa sarili mong gawa, dahil sa connection mo kay Kristo at dahil sa gawa ng Ama. Kaya napakalinaw dito sa ating unang bahagi ng mensahe, yung ginawang malinis. Yan ang ibig sabihin ng kung bakit tayo kailangan gawing malinis upang maging isa kay Kristo, upang maging kaugnay sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, pangalawa, nilinis ng salita. Sana'y naging malinaw sa unang bahagi ng ating mensahe ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo. Hindi natin magagawa yon. Yun ang kailangan natin para maging kaisa kaugnay ni Kristo. Ngayon, ang magiging focus natin ngayon ay yung paraan. Ang mga sumusunod na salita ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y malinis na. Ito yung mga salita kung paano mapapangyari ng isang tao ay maging malinis. At sinabi sa ating sinabi ng Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ito ang kaparaanan. Ito ang kaparaanan upang maging malinis.
Ito ang tanging kaparaanan at wala ng iba sa pamamagitan ng aking salita na sinabi sa inyo. Kaya kailangan ditong sawayin yung ideya ng marami na upang maging isa sa Panginoong Jesucristo, ritual ang kailangan ko. Para ako'y maging malinis sa harapan ng Diyos at ako'y maging kaisa ni Kristo, kailangan kong gawin ang mga ritual. Kailangan ko ng mga seremonya. Kailangan ko ng mga padasal. Kailangan ko ng mga pag-aalay. Kailangan ko ng mga penitensya. Kailangan ko ng mga sakripisyo. Kailangan ko ng maraming pag-aalay. Kailangan kong gawin ng mga relihiyosong hakbang para ako'y maging malinis. Kailangan nating makita rito na ang kaparaanan upang maging malinis ay hindi sa pamamagitan ng sariling gawa. Nilinaw ni Kristo, bago makapag-isip ng ibang kaisipan ng mga disipulo niya, sinabi ni Kristo, sa pamamagitan ng salita. Walang ibang paraan. Sa pamamagitan ng salita. Ito ay tumutukoy saan? Yung sinabi ni Kristo na sa pamamagitan ng aking mga salita, ito'y tumutukoy sa kanyang mga turo. Tumutukoy ito sa kanyang mga aral. Tumutukoy ito sa kanyang mga sinabi, mga salita, mga tinuro. Pero kailangan din natin maunawaan na si Kristo mismo yung salita. Sinabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Christ Himself is the Word. Ibig sabihin, yung salita na yon, dapat mong tingnan as a person. Hindi lamang yung sinasabi ni Kristo tinuturo, kundi siya mismo as a God, as the Word. So malinaw dito, ang salita ang kaparaanan. Tama? Ang salita ang kaparaanan upang linisin ang isang tao. Walang ibang paraan. Gusto ko ipaliwanag ito sa inyo. Gusto ko itong palawakin. Na sinabi ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, napakahalaga nun. It emphasizes our powerlessness and it exalts the power of His Word. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 6, verse 63. Chapter 6, verse 63, sinabi doon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Pakinggan nyo ito. Ito yung gusto kong mapakinggan ninyo para maunawaan natin yung verse 3 na pinag-aaralan natin. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Katunog, di po ba? Ang mga salita na sinabi ko sa inyo. Ano sabi sa verse 3, chapter 15, verse 3? Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Balik tayo ng chapter 6. Verse 63. Sinabi doon ni Kristo sa verse 63 ng chapter 6, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Kailangan natin pag-ugnayin ngayon yun. Kapag nagsalita si Kristo, ang kanyang salita ay ano? Espiritu at buhay. Sa mabilis na pagkaunawa, sa mabilis na paliwanag, ang gusto kong ipakita rito sa inyo, ay ito. Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay nagbibigay buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay nagbibigay buhay. Kasi sinabi ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 18. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita. Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang may salita, may mga salita ng buhay na walang hanggan. So, anong pinapakita nito? Kinakasangkapan ang salita ng Diyos, kasangkapan ng salita ni Kristo para magbigay ano po? Buhay. Kaya naging malinis ang isang tao dahil binigyan siya ng buhay ng salita ng Panginoon. So ano ang kasangkapan? Ritual, seremonya? Salita lamang. Gusto ko pong ipakita sa inyo, napakahalaga na maunawaan natin na ang kaparaanan ay salita lamang.
Ano ang kinakasangkapan para ipanganak na muli ang isang tao? Anong kasangkapan? Pananampalataya ba? Pag yun ang sagot nyo, X kayo. Ano ang sagot sa tanong na ano ang kaparaanan ng kapanganakang muli? Alam natin ang sagot na hindi tayo ang gumagawa nun, ang banal na spirito. Pero may kinakasangkapan. Anong kinakasangkapan ng Diyos para ipanganak na muli isang tao? Salita ng Diyos. James chapter 1 verse 18. Tayo ay ipinanganak, tumutukoy sa kapanganakang muli. Tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. James 1:18. Nang nanalangin ng Panginoong Jesucristo, ano ang hinihiling niyang kasangkapanin para pabanalin ang mga iiwan niyang alagad? John chapter 17 verse 17. Ano ang kasangkapan ng Diyos para pabanalin ang mga mananampalataya? Ritual, seremonya? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, John chapter 17 verse 17, nananalangin ng Panginoong Jesucristo rito. Ang sabi niya, upang kanyang pakabanalin siya, verse 17 pala, verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Anong paraan para pabanalin? Salita. Ano ang paraan para pabanalin? Salita. Ano ang paraan para ipanganak na muli? Salita. So, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, kayo ay malinis na dahil sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo, ang pinapakita rito, kinakasangkapan. Ang tanging kinakasangkapan para tayo ay malinis ay kanyang salita. Kinakasangkapan ang salita at ito ay nagbibigay buhay at kabanalan. Kasangkapan ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay buhay. Ito ay nagbibigay kabanalan. Sa makatuwid, walang ibang paraan. Nagpapakita ito na hindi pwedeng sabihin ng isang tao na kaisa siya ng Panginoong Jesucristo, ngunit hindi niya tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na ako ay mananampalataya, ako ay kaisa ni Kristo, pero tinatanggihan mo ang salita ng Diyos. Ako ay pro-abortion, ako ay pro-LGBT, ako ay pro-transgender, at ngayon, merong isang batas na naman na lumalabas ngayon na mabubudol kayo, ay ako ay pro sa bagong batas na ito. And if you are pro sa mga ganong klase ng mga movement, you're not a Christian. Because malinaw ang salita ng Panginoong Jesucristo is against sa mga movement na ito. Hindi maaaring maging kaisa ni Kristo ang isang tao, ngunit tinatanggihan niya ang kanyang salita. Hindi maaaring maging kaisa ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng maging kaugnay ni Kristo ang taong yun. Wala siyang kauhawa sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng maging kaisa ng Diyos ang taong iyon dahil wala siya sa tuwing linggo. Nasaan ang kanyang kauhawan sa Panginoong Jesucristo? Nasaan ang kanyang paghahanap sa Panginoong Jesucristo? Hindi maaaring kaisa ni Kristo ang taong iyon kung hindi siya malapit sa salita ng Panginoon. It may be harsh na pakinggan. Pero ang taong iyon, kapag wala siyang pagkiling, wala siyang pagnanasa, kauhawan sa salita ng Panginoon, I don't think that a person is a Christian. Dahil ang salita ang kaparaanan para tayo ay linisin. Ngayon, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y malinis na. Ano ibig sabihin noon? Nang sinabi ni Kristo, kayo'y malinis na, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang ibig sabihin noon, ang buhay, pakinggan niyo po, yung buhay na nagmumula sa salita, may buhay ang salita ng Panginoong Jesucristo ay nasa banal na kasulatan na, at ibig sabihin, itong salita na aking hawak na ito, hindi lang ito basta aklat, ito ay may buhay, galing sa Diyos mismo, salita ng Diyos, salita ng Panginoong Jesucristo.
Ang buhay na nagmumula dito sa salita na ito, ngayon ay dumadaloy kanino? Doon sa taong sumasampalataya kay Kristo. Dahil ang taong sumasampalataya na yon, tinatanggap niya ang salita ng Panginoon. Siya ay naging malinis dahil ang buhay ng salita na ito, ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo, ngayon ay dumadaloy na sa Kanya. Kaya siya may buhay. Kaya siya ay mamumunga. Siya ay mamumunga dahil yung buhay na nanggagaling sa salita ng Panginoon, dumadaloy na sa Kanya. Siya ay tunay na sanga. Kaya siya ay malinis na. Kaya kapag dumaloy ang buhay na nagmumula sa salita ng Diyos, ang taong yun ay malinis na. Hindi na siya patay, hindi na siya marumi. Siya ay kaisa na ni Kristo. Siya ay sanga na ng Panginoong Kristo. Siya ay handa ng mamunga para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya na sinabi ni Kristong, ikaw ay malinis na dahil yung buhay ng salita. Ito ay may kapangyarihan, ito ay may buhay, dumadaloy na sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi ko pwedeng sabihin ikaw ay mananampalataya kung wala kang pananampalataya sa salita. Gusto ko yung bigyan ng ilang aplikasyon. Una, nahubog ba kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Yun ang napakalagang tanong. It may sound basic, pero it is very important. Nahuhubog ka ba sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Hindi sapat na ipahayag ang pagiging kaisa kay Kristo. Tama yon. Gusto kong lahat kayo ay kaisa ng Panginoong Kristo. Ngunit, kung ikaw ay tumatanggi sa salita ng Panginoon, malalayo ka kay Kristo. Kaya kayo ngayon ng mga bata na naririto, makinig kayo sa akin. Kung gusto ninyong maging isa sa Panginoong Kristo, wala kayong ibang gawin. Wala kayong unang dapat gawin. Ang pangunahin ninyong dapat gawin na ito, tanggapin ang salita ng Panginoong Kristo. Anong salita ni Kristo? Sampalatayanan nyo siya. Ibigay nyo ang buhay nyo sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Napakahalaga ng salita ng Panginoong Kristo. At kayo bilang mga mananampalataya, kayo ba'y nahuhubog ng salita ng Diyos? Dahil hindi kayo makakapanatili kay Kristo kung wala at malayo kayo sa salita ng Panginoon. Pangalawa, sa salita ka ba kumukuha? Sa salita ba ng Diyos, ikaw kumukuha ng lakas upang lumakad kay Kristo? Ay, gusto ko munang mag-TikTok. Bakit? Marami doon mga inspiration. Na-inspire ako pag nakakakita ako ng bagong mga uploads. Na-inspire ako kapag may mga CapCut na mga maiksing messages. Nafi-feed naman ako doon, mga kapatid. Hindi magandang habit ang ganoon. Hindi magandang habit. Na nakokontento ka sa mga clips, sa mga panonood na ganito, ang kailangan mo ay pakinggan ng isang buong sermon. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang impormasyon. Ito ay daluyan ng buhay at pagpapabanal. Ito ay daluyan ng buhay at pagpapabanal. Katulad ng mga sanga, saan kumukuha ng sustansya, lakas, buhay ang isang sanga? Saan? Sa puno. At kung tayo ay wala kay Kristo, wala tayong buhay, wala tayong sustansya, wala tayong lakas. Ikatlo, tingnan mo ang iyong bunga. Kung ikaw ay namumunga, ang iyong bunga ba ay umaayon sa salita ng Panginoon? Tingnan mo ang bunga ng iyong buhay. Tingnan mo ang bunga ng iyong pamumuhay. Ang iyong bang pamumuhay ay umaayon sa salita ng Panginoon? Ang bunga ng iyong pamumuhay bilang mananampalataya ay salungat ba sa salita ng Panginoon? Ito ba'y kaugnay? Ito ba'y umaangkop sa salita ng Panginoon? Dahil ang tunay na mananampalataya na nagbubunga, ang kanyang buhay ay, yung bunga ng kanyang buhay ay magiging angkop sa salita ng Panginoon. Bakit? Ba't magiging angkop? Dahil pinabanal ka sa pamamagitan ng kanyang salita. At yung salita na yon na may buhay, na nasa iyo dumadaloy, magbubunga yung kaya ang bunga ng isang nakaugnay kay Kristo ay aangkop sa salita ng Panginoon. The fruit of your life will be appropriate. Katulad ng salita ng Panginoon.
Ikaapat, nakakaramdam ka ba ng pagiging stagnant bilang mananampalataya? Nararamdaman mo ba na hindi ka malago? Parang hindi ka lumalago. Kailangan mo itong harapin. Huwag kang magtakip ng unan sa mukha at sinasabi mo, okay lang ako. Kailangan mong harapin. Hindi ako lumalago bilang isang mananampalataya. At ang tanong ko ay bakit? Umaattend naman ako ng church. May Bible naman sa bahay ko. Bakit hindi ako lumalago? Bakit parang ang relasyon ko sa Panginoong Jesucristo hindi lumalago? Bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Based sa survey ngayon, maraming pamilya ang malayo ang relasyon sa bawat isa. Anak, magulang, malayo ang relasyon sa bawat isa. Pero, pag tiningnan mo ang kanilang buhay, katabi lang sila. Magkatabi lang sila, pero sa survey, marami ngayong ama at anak, ina at anak, na ang kanilang relasyon ay malayo. Pero kung titingnan mo ang buhay nila, nasa bahay lang sila pareho. Magkaharap sila. Bakit magkalayo? Bakit malayo ang kanilang relasyon? Dahil magkaharap at magkatabi nga sila, pero nakatutok naman sila saan? Sa cellphone. Kaya sasabihin ng iba, parang ang layo ko sa anak ko ngayon. Parang yung relasyon ng aming anak ngayon hindi maganda. Paano hindi magiging maganda? Nasa loob kayo ng bahay, parehas kayo nakatutok sa cellphone. Paano lalago ang iyong relasyon? Ganun ang relasyon mo sa Panginoon. Nasa church ka nga, pero hindi ka naman nakikinig sa salita ng Panginoon, paano ka lalago? May Biblia ka nga sa bahay, pero hindi mo naman binabasa, paano ka lalago? Kaya huwag kang magtaka kung ikaw ay stagnant, kung hindi ka lumalago sa relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kung paano sa panahon natin ngayon, siguro talagang yung mga kabataan ngayon, mas talo pa akong mag-browse sa mga cellphone. Aminin ko, hindi ako ganun ka-technical pagdating sa mga bagay na ganyan. Iniiwasan ko talaga na maging exposed dahil naranasan ko yan na maging exposed sa social media at hindi naging maganda ang benefit. Kaya mga kapatid, ang salita ni Kristo ay hindi maaaring mawala sa ating buhay spiritual. Hindi maaaring mawala. Ito ang kaparaanan para lumago. Ito ang kaparaanan para ikaw ay mamunga. Walang iba. Ang aking hamon bilang pagtatapos, magbigay prioridad ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi mo informasyon. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang memory verse. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang pang my day, pang what's on your mind. Ang salita ng Panginoon ay buhay at pagkain mo. Hindi ka makakapanatili kay Kristo kung ikaw ay gutom at malnourished sa salita ng Panginoon. Katulad ng mga sanga na umaasa sa puno, ganoon tayo. Paano tayo pinapakain ng Panginoong Jesucristo? Paano tayo sinusustain ng Panginoong Jesucristo? Binibigyan niya ba tayo ng, I empower you? Ganun ba yun? Hindi tayo ganun ini-empower ng Panginoon. Hindi siya nagbubuhos ng lakas na sambutin ninyo, bibigyan ko kayo ng lakas para kayo ay lumago bilang mananampalataya. Hindi ganun ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon ay ito. I will strengthen you, I will feed you, so that you will bear much fruit. Take my word, feast upon it. Yun ang pinaka-paraan ng Panginoon. Tayo ay manalangin.